Sino ba talaga si Kiko Barzaga? Sang-ayon ka ba naka-level daw siya ni Vico Sotto? Ano ba talaga ang intensyon niya sa mga ingay na ginagawa niya ngayon? Nagmamalinis ba siya o talagang may magandang intensyon at plano siya sa Kongreso? Tara at pag-usapan natin. Sa panahon ngayon kung saan ang politika ay hindi na lamang umiikot sa loob ng Kongreso, kundi lumalawak na rin sa social media at iba't ibang online platforms, makikita natin ang pag-usbong ng mga bagong pangalan na mabilis nakikilala, hindi lang dahil sa kanilang posisyon, kundi sa kanilang personalidad. Maingay ngayon ang pangalan ni Francisco Austria Barzaga, o mas kilala bilang Kiko at sumisikat sa tawag na Congress Meow ng mga taga Dasmariñas, Cavite dahil sa pagiging cat-lover nito. Isa sa mga pinaka-latest na kontrobersya ni Kiko Barzaga ay ang kanyang panawagan para sa investigasyon kay Speaker Martin Romualdez kaugnay ng mga anomalya sa flood control public funds. Noong September 10, 2025, inanunsyo ni Kiko na aalis na siya sa National Unity Party at sa Majority Bloc sa House of Representatives. Isa sa mga dahilan ay ang mga paratang na siya raw ay nangangalap ng pirma upang patasikin si Romualdez bilang Speaker, pag-akusa na mariin ng mga itinanggi ni Kiko. Pero bukod sa isyu ng pamumuno, binigyan tuon ni Kiko ang panahon noong si Speaker Romualdez ay caretaker ng kanilang distrito sa Dasmariñas matapos pumanaw ang kanyang ama na si Elpidio Barzaga Jr. noong April 27, 2024. Ayon sa kanya, sa panahon ng pagka-caretaker ni Romualdez, may mga proyekto raw sa flood control na dapat masusing siyasatin kung may mga irregularidad sa paglalaan o paggamit ng pondo. Dahil sa ganitong stint na pinapakita ni Kiko, marami ang nagtatanong kung maaari ba siyang ituring na ka-level ni Vico Sotto, ang mayor na naging simbolo ng pagbabago ng politika sa Pasig. Pero bago natin ihalo si Kiko sa ganitong antas ng diskurso, kailangan muna nating himayin. Sino ba talaga siya? Ano ba ang pinagmulan niya? At bakit ganito kalakas ang usapan tungkol sa kanya ngayon? Tunay ba ang kanyang advokasya laban sa korupsyon o isa lamang itong palabas na nakabalot sa social media hype? Si Kiko Barzaga ay anak ng mag-asawang sina Elpidio P.D. Barzaga Jr. na yumao na at Jenny Austria Barzaga na parehong matagal nang umupo sa iba't ibang posisyon sa Dasmariñas, Cavite. Matagal nang hawak ng pamilya Barzaga ang kapangyarihan sa lungsod. Nagsimula ang impluwensya nila noong 1998 nang mahala si Elpidio bilang mayor at mula noon ay naging tila palitan na lamang ng pwesto ang mag-asawa. Si Jenny ay naging mayor mula 2007 hanggang 2016, saka naging kongresista at bumalik ulit sa mayoralty noong 2019. Samantala si Elpidio naman ay ilang beses nang naging kongresista ng 4th District ng Cavite hanggang sa kanyang pagpanaw noong 2024. Sa bawat eleksyon, palaging may Barzaga na nakaupo sa mataas na pwesto. Kung hindi ama, ina, ngayon naman ay anak. Bilang produkto ng pamilyang nakapaloob sa politika, maagang nakapasok si Kiko sa serbisyo publiko. Sa murang edad, naging konsehal siya ng Dasmariñas noong 2019 at muling nanalo sa parehong posisyon noong 2022. Para sa taong 2025, dahil pumanaw na ang kanyang ama, siya ang tumakbo para sa congressional seat ng distrito at gaya ng inaasahan, nagtagumpay siya. Halos hindi na nga kailangan ng matinding pagpapakilala. Sapat na ang apelido para maipanalo ang laban. Dahil dito, marami ang nagsasabi na si Kiko ay isang Nipo baby. Isang anak ng political dynasty na nakinabang sa mahabang panahong hawak ng kanyang pamilya ang kapangyarihan sa Dasmariñas. Dahil sa mga impormasyon na kumakalat ngayon patungkol sa pagiging Nipo baby ni Kiko, marami mga netizens ang pumupuna dito. Naglalabasan tuloy ang mga litrato na umano'y pag-flex na mga pera at kung ano-ano pa. Hindi lang ang mga netizens ang bumambatikos ngayon kay Kiko Barzaga.
Maging ang mga kilalang personalidad gaya ng lawyer at activist na si Attorney Jesus Falsis ay nagbigay ng matinding puna sa kanya. Sa isang serye ng post sa social media, tinawag ni Attorney Falsis si Kiko na EPA na lahat inaaway. Mula kina Mayor Vico Soto, Senate President Tito Soto, Vince Dizon at higit sa lahat si Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Attorney Falsis, malinaw ang naging agenda ni Kiko. Isang nabigong kudeta laban kay Romualdez sa Kamara. Nang hindi raw ito nagtagumpay, napilitan si Kiko na umalis sa National Unity Party at natanggal na rin sa majority bloc. Sa puntong iyon, sinabi ni Attorney Falsis na bagong plano ni Kiko ay gumawa ng ingay ng sobra-sobra upang mapansin ng mga DDS at ni VP Sara Duterte na posibleng maging kandidato raw sa 2028 presidential elections. Dagdag pa ni Attorney Falsis, hindi raw sigurado ang kinabukasan ni Kiko sa politika dahil ang kanyang panalo noong 2025 elections ay isa sa pinakamahigpit na laban ng kanilang pamilya sa Cavite. Kung susunod na eleksyon ay hindi siya makalusot, baka tuluyan siyang mawala raw sa eksena. Kaya raw ang ginagawa niya ngayon ay pakikisakay sa kasikatan ng iba at pag-atake sa mga kilalang personalidad. Narito ang kanyang buong statement. Who is Kiko Barzaga? Well, sa ngayon, siya lang naman yung EPA na lahat inaaway niya from Vico Soto to Tito Soto to Vince Dizon. Ang goal niya, awayin si Speaker Martin Romualdez dahil pumalpak yung kudeta na niluto niya kaso nabutata at napigilan ng mga seasoned politicians sa House. And because he attempted a coup, he got kicked out of his political party, the National Unity Party, and out of the House majority. So now, Plan B, itong young but not so bright Congressman Kiko Barzaga. His plan is to make so much noise para mapansin ng mga DDS and ni Sara Duterte, so that kung si Sara manalo sa 2028, malakas siya sa taas. Ang problema, hindi naman siya sigurado mananalo sa 2028 elections as congressman ulit. First of all, the only reason nanalo siya is because he is a Barzaga and they are political dynasty in Cavite. But secondly, the results this 2025 elections showed that he had the toughest race sa lahat ng pamilya niya. So he's very vulnerable in 2028. And so we go back to his plan B. Mag-ingay sobra-sobra para sumipsip sa mga DDS at kay Sara Duterte. Kaso ang cheap ng method niya, inaatake si Vico Soto at lahat ng masikat sa kanya para makasakay siya sa kasikatan. Worse, yung atake niya kay Vico na pro-Romualdez daw si Mayor Vico Soto and mga diskaya lang kaya ni Vico is the same script that DDS bloggers are spreading. If Kiko Barzaga is following the same script, then does it mean he's also getting the same benefits? Congressman ka na and yet you're putting yourself at the same level as the DDS bloggers. Yup. Yan ang naging buong pahayag ni Attorney Jesus Falsis. Sa huli, malinaw na hindi sapat ang pagiging maingay sa social media. Hindi sapat ang pagbato ng alegasyon at lalong hindi rin sapat ang pagsakay sa kasikatan ng iba para masabing tunay kang tagapagtanggol ng bayan. Kung si Kiko Barzaga ay gustong ituring na ka-level ni Vico Soto, kailangan niyang ipakita na kaya niyang lampasan ang anino ng kanyang sariling political dynasty at patunayan na ang kanyang laban ay hindi lamang taktika para manatili sa kapangyarihan o makisawsaw sa ingay ng politika. Hanggat hindi niya maipapakita na higit siya sa pagiging isang Nepo baby na produkto ng matagal ng dinastiya, mananatiling bukas ang tanong. Si Kiko Barzaga ba ay tunay na reformist o isa lamang maingay na epal daw na nagtatago sa likod ng apelido at social media hype? Ikaw, anong opinion mo sa isyu ito? Leave your comment below. Para sa iba pang news at features, manatiling nakatutok dito sa PH Daily News ng Showbiz Ganap Global. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates.